Ako si John Harold Zapata, 24 years old mula sa San Fernando, Pampanga. Isa akong Gen Z hydroponic farmer. So welcome guys sa JHB Zapata Integrated Farm. Nag-start yan 2021, so 21 years old ako. Karoon ng pandemya. Pandemic, sobrang daming time. Then yung time na yon naging blessing in disguise kasi ang dami kong napagkakaabalahan. Nanood ako sa YouTube, yan, lumitaw yung mga plantito at plantita. Tapos doon ko na-discover yung hydroponics farm. Bilang isang Gen Z po na lumaki tayo sa digital age, hindi naman na tayo bago doon. Hindi ka ba nahilig muna sa gaming, vlogging, or TikTok bago tong pagtatanim na to? Actually, itong lugar namin is San Fernando City. Pero ang kagandahan dito, nasa farm kami. So, hindi ako masyadong na-expose doon. Pero parang pabaligtad kasi parang ngayon pa lang ako nagiging interested since na gumagawa din kami ng content creation ngayon. Pero dati, hindi ako mahilig talaga sa technology talaga, sa tech. Parang hindi ko siya pinili eh. Parang ako ang pinili ng farming. Since na bago ako mapunta dito, marami akong viniventure na business. Gawa ng lumaki ako sa medyo hindi naman ganun karangyang buhay. So, naghahanap talaga ako ng opportunity. So, kahit ano pinapasok ko, marami akong na-try na business. Nag-resell tayong karne, siomai, parol, junk shop, nakalakal. So, iba-iba, nag-talent tayo. Pero nung pandemic na nasasabi ko, dun ko nakitaan to. Kasi nung eto na yung napasok ko, parang ito yung nakita ko na malaki ang potential. Pwede ko siyang i-grow and mas malaki ang nakikita kong opportunity sa kanya. Sinasabi, paano siya natatawag na fresh? Kasi binibenta natin siya kasama yung roots. So kung sinasabi niyo kung alam niyo yung salitang farm to table, ito yung literal na farm to table kasi halaman niyo siya mabibili. So imagine kung ano lang kakainin mo siya mismo habang nakatanim pa. So yung nutrients intact pa sa halaman. So bago pagtatanim pala, iba mo na yung nadanasan. Sobrang dami kasi nga gusto ko rin makatulong sa pamilya kasi gawa ng medyo yun nga kulang tayo sa pera. So lalo na ng pandemya. Yun din actually hindi lang nung pandemya, talagang yun ang kinalakihan namin since na dati kasi parang more on nasa hospital, so nagkabaon-baon sa utang. So yun ang naging isa sa inspirasyon ko para kumayo din sa buhay. Saan ka naman po natutong magtanim? Sa YouTube ba? Sa digital? Or may nag-influence sa'yo na magtanim? Actually, apo ako ng traditional farmer, yung lolo ko. Siguro blessing in disguise yun, pero siya mismo kasi hindi niya ako hinikayat magtanim. Pero itong hydroponics farming is natutunan ko lang sa YouTube kasi siya yung nauuso noong panahon ng pandemya. So sa YouTube ka talaga natuto, hindi sa lolo mo? Siguro may konting background since na-expose tayo sa farming, pero hindi talaga doon. Nung nag-YouTube na lang talaga, doon ako inaral ko, nag-experiment. Then yun nga, kasi lumaki ako sa farmer, so madali kong na i-apply, natutunan yung mga dinidiscuss sa YouTube. Then, in-incorporate ko din yung mga natutunan ko sa lolo ko. So, nag-result siya ng magandang resulta. Ano naman po ang pinakamalaking achievement sa journey mo dito sa ginagawa mo ngayon? Actually, pag tinatanong sa akin yan, nakala ng iba is yung nakapagpundar ka ng farm, gano'n. Pero sa akin, ang nakita ko talagang pinakamalaking achievement ko is yung growth ko sa sarili ko. Yung self-development. Marami akong natutunan ng mga bagay-bagay and marami din akong mga na-realize sa buhay. So para sa akin yun ang pinaka-greatest achievement ko. Yung personal growth ko sa buhay. Kumbaga sa pagtatanim, doon ka nag-mature. Yes. Kumbaga sa binhi. Binhi ang pagtanim hanggang sa iba't ibang aspeto ng buhay. So dati parang medyo ganun lang tayo mag-isip. Ngayon sobrang, hindi ko masasabi sobrang lalim na, pero marami nga akong na-discover sa sarili ko. So, at ngayon, di ba 24 years old ka pa lang pero businessman ka na dahil sa ganito? Yes, and yun yung isa sa nagustuhan ko kasi nakukuha ko yung disenyo ng buhay na gusto ko, which is meron akong time and freedom. At the same time, nasusustain ko naman yung panggastos dito sa farm at nakakapag-provide tayo kahit papaano. Paano nyo naman po ni-inspire ang mga Gen Z na katulad nyo na magtanim rin? Actually, yan ang nagiging ko ngayon, advocacy. Kasi
sabi ko nga, ang lolo ko, hindi ako hinikayat magtanim. So nakikita ko na isa ito sa dying industry, itong farming. Pakonti ng pakonti ang mga nagtatanim, wala nang gustong mag-venture. So kadalasan na nga, puro nag-skincare na, ayaw na mabilad kumbaga. Pero dito makikita nyo na ako, ayan, kaya kong nakabihis ng magtanim. So hindi ka na mabibilad, hindi ka na mangangamoy araw. So isa sa gusto natin yan eh, kumbaga lazy farming kung tawagin. Kasi since na-automated siya, isa pang bonus dito yung tinatawag natin aesthetic, hilig ng mga Gen Z yan. Yes. Yung pang picture-picture lang. So ang ganda kasi fit na fit siya, soil, pwede ka rin mag-grow sa condo. So fit na fit tong farming technique na to sa generation namin. Alaman. At yung mga lettuce naman na sinasabi kong hindi maganda, eto, merong hindi maiiwasan. Ayan. And minsan may mga traces ng worms. Kasi medyo challenging lang sa part namin kasi nagtitraining kami ngayon. So wala akong choice kung hindi maglabas-pasok yung mga tao. So nakakapasok din pati yung mga insekto pero wala akong choice. Kailangan ko ma-showcase anong technology ang meron dito. So sinabi mo nga na ngayon, ang mga Gen Z, puro skincare, puro vlogging. Parang kaya ito tinawag na modern farming. Yes, so kasi more on technology naman siya. So ito designed naman talaga para sa kanila. So hindi siya ginawa lang din para lang sa farmer. Bonus, pero parang sa palagay ko, mas fit na fit talaga yung mga bagong generation ngayon kasi mas kailangan na ma-enhance ang technology na to. Hindi ko masabi na ito ang pinaka-modern style ngayon. Dahil sa galing ng mga bata ngayon, ng mga Gen Z sa technology, feeling ko 3 to 5 years from now, mas makakapag-develop pa sila ng mas modern dito. Ako kasi hindi ako ganun kaan sa tech eh. Pero yung mga ini-inspire natin ng mga Gen Z, so feeling ko kailangan tayo ng mundo. Sa ngayon, wala naman, pero ako mismo may sarili akong advocacy. Yun nga, na palaganapin ko yung bawat isang tirahan kasi kadalasan naman ngayon is hindi lahat equip or may knowledge kung paano magtanim and mag-grow. So isa sa advocacy ko, hindi lang ang Gen Z, bawat isa sa bahay is meron isang member ng family na marunong magtanim. Hindi ka na kailangan magdumi, sabihin nila yung salitang green thumb, wala silang ganun. So hindi kasi, para sa akin hindi totoo yun. So yun yung tinuturo namin ngayon, nagkakondak kami seminar. So yun ang pinaka-advocacy ko, na bawat isa sa member ng family matutong magtanim at sila na ang mag-grow, magpro-produce ng sarili nilang healthy na gulay. Healthy kasi hindi na tayo gagamit ng insektisidyo at pestisidyo na makakasira sa ating kalusugan. So nagko-conduct kami ng offline and online, then meron din mga nag-i-invite sa amin sa iba't ibang lugar. So nakapag-conduct na tayo sa CLSU, schools, UP Mindanao, then may mga pendings pa tayong schedule ngayon. So ang lawak pala talaga ng mga nagiging seminars. Through content creation din, na pinasok namin this year lang. Ang ganda lang tina kasi yung farming, tapos sasamahan mo ng digital. Ang laki ng coverage. Actually boss, nabanggit mo yan. Yan ang isa sa nakita ko noon, nung panahon na sinabihan ako ng lolo ko, nasa deathbed siya sa ospital. Sabi niya, mag-engineer ka na lang, mag-ihinyero ka, huwag ka na magsasaka. So sa subconscious ko may parang bumulong na ang ganda ng ginagawa mo lo eh. Siyempre hindi sila nakapag-graduate. Kadalasan ng mga traditional farmer kasi hindi na nakapag-graduate eh. So ang ganda ng ginagawa mo lo, pag nagawa lang ng tama. So nakita ko kasi yung generation natin ngayon, pictures, i-vlog, kung ano lang ginagawa, yun ang binablog. So parang nakita ko pag ito na expose, nakita lang sa labas ng tao, makikita ng potential nito. So yan yung nangyayari ngayon. Nakakatuwa. Kumbaga dati pag sinabing farming, parang ang baba ng tingin sa mga farmers. Pero sa'yo nagsimula farming, pero upgraded talaga. Isa yun sa gusto kong mangyari. So kaya nag-venture din ako dito. Ngayon, habang tumatagal, yun yung nakita ko na kailangan magkaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga Gen Z na alam naman natin sa ibang bansa ang yayaman ng mga farmers. So gusto ko rin dito ma-apply yun. Hindi lang in terms of
pera, pero makita nila kung ano ang halaga nito. Kasi ito yung pinaka-backbone ng mundo. Dito tayo kumakain. Doon, di ba, malay natin, hindi na kailangan ng ibang bansa ng mga Gen Z para kumita lang. Tapos ganun din naman ang ginagawa. Dito na lang sila magtatrabaho, di ba? The same time, yung time, kasi machine na ang nagpapagana. Ang harvest is 40 to 45 days makapag-harvest ka na simula ng pagsibol niya. Pero in terms of ROI naman, so sa investment namin, nakapag-ROI ako ng 6 months. Depende yan sa sipag at pagmamarketing mo sa product mo. So, kailangan talaga ang sipag. Sipag, kasi kung sa part namin, ang naitutulong kasi namin yung pag-grow. Yun ang pinapasa ko sa kanila. Yung sistema ng business dito, yung farm, yung sistema ng farm, paano sila makapag-produce ng quality, yan, igagaranti ko sa kanila yan. And sa part nila is paano nila i-market yun. Then guys, makita nyo, gaano sila kagaganda ngayon? Then hindi sila sabay-sabay hina-harvest. After namin ma-harvest to, makikita nyo naman na may kasunod na agad. Kaya non-stop ang production namin and yung supply namin dito is tuloy-tuloy. Kaya lagi kaming may available na ipoprovide sa aming, ibibigay sa aming mga clients. So, pwede tayong pumunta dun sa greenhouse number 2. So, ngayon papunta tayo sa greenhouse number 2. Actually, nung summer, mga Japanese melon ang ginogrow natin dito, mga high value melons. Kaya lang, pag hindi na kasi tag-init, ang hirap nilang patamisin. So ako kasi mahilig sa gulay, so tinanim ko muna kung ano ang kailangan kong gulay dito, which is yung bahay kubo. Meron tayong talong, okra, sili dito, tsaka kamatis, yan. Meron na bang mga nag-update sa inyo na nakagawa sila ng ganito, tapos? Sobrang dami sir, kasi itong taon na to, parang hindi na ako nakatingin sa bonus, yung business side, pero yung mission, nandun na ako sa mission na bawat tao, lalo na yung isa, may sample na lang, yung client ko sa Caloocan. Kadalasan kasi ang mga kliyente ko nandun sa Manila, iba-ibang lugar doon sa city na, kasi sila wala daw lupa. Kinonvert nila yung rooftop nila, sina Gio, Sir Gio na Peñas, yan. Kinonvert nila yung rooftop nila, nag-start ng 5 boxes. After nag-training, pag uwi, nagtanim agad. Isang buwan, balik sila agad dito, nakapag-harvest din, nag-e-expand. So, nung pinictura nila, tuwan-tuwa ako kasi yung gulay nila, halos hindi na daw sila bumili ng gulay nila sa store. Samantalang yun ang problema nila nung nagpunta dito, na ang mahal at hindi daw nila alam kung safe pa ba yung kinakain nila. So yun, yung mga ganun, nakakapuno ng puso. Hindi siya about lang sa kikitain mo about din sa mga taong natutulungan mo. At makikita din talaga na yung difference nung noon. Sobra, oo. Sa nagtanim na sila. Sobrang layo din. Ngayon, natututo na sila. So sabi nila, hindi daw sila marunong magtanim kasi nga, lumaki nga naman sa syudad. Sabi ko, sir, ituturo ko paano siya gawin na pag binunot mo ang buto, itinusok mo, tumubo, hydroponics na. Ganun kasimple. Hindi na kailangan ng sobrang technicalities, papadaliin natin. Madami akong inspirasyon mga tao nasa paligid ko, magulang ko, lolo ko, family ko. Ngayon, yung talagang mga farmers ang isa sa nagiging inspirasyon ko kasi nakita ko anong hirap nila. Imbalance So, merong farmer na sa taas, merong farmer na nasa baba. So, merong farmer na natitake advantage yung kaalaman nila. So, isa sa inspirasyon ko is mabago yung ganong sistema dito. Alam na pag naturo ang mga Gen Z, parang hindi sila ganong kadali maloko. Totoo kapag lalo natuto sila at alam nila yung ginagawa nila. Totoo. Hindi tulad ng nakaraan dati, di ba? Parang pag nilagyan na sila ng gano'n, wala silang magagawa. Walang magagawa, lalo ng pagtatanim or farming business kasi pag nag-harvest na yan, kailangan mo maibenta yan sa tamang time or else masisira yan. So, pipili ka, ibenta mo na lang ba ng mura o masiraan ka? Wala tayong choice. So, kailangan siguro may konting baguhin dun. Yung pinaka-inspirasyon ko talaga. Siguro mangyayari. Wala naman imposible sa Diyos. So, ito na yung pinaka-tatawagin kong backyard grocery namin. So, nandito na lahat ng pangangailangan namin. Gulay, pang-suporta. So, napakasarap dito na pupunta ka lang, pipitas ka lang na kailangan mo. Yan, may mga talong, okra. So, for the meantime, ito muna yung tinatanim ko para lang mapakinabangan. Pero pinaka-tinatanim talaga namin after ng rainy season dito is mga melons. So, makikita nyo may mga arrow dripper dito. Hindi na kami nagdidilig. So, ini-inject na lang namin yan dito sa pot. Then, may pumapatak na dyan na
nutrient solution, water nutrient. So, hindi na rin tayo nagdidilig ng mano-mano dito araw-araw. Pasyal tayo sa basil farm, kaya lang sakto, napakinabangan natin sila. So, malamang next month puputulin na natin sila kasi kailangan na natin silang palitan. So, dito tayo nagpro-produce ng basil na sinusupply din natin sa isang restaurant natin na binagbibigyan. So, ginagamit nila yan sa pesto. Yan. Dati, mahilig ako sa arts yan. Yan yung mga ginagawa ko dati bago ako napunta dito. Medyo nakukulangan din kasi sa time. So, nagpipaint tayo, nagdo-drawing, sports, basketball. So, yan yung mga ginagawa natin. Pero ngayon, nagagawa pa rin natin since na ito nga kasi is sino-operate na rin ng tao. So, puro machine na lang. More on monitoring na lang at saka yung mga next move, kumbaga, sa marketing namin. Paano nyo naman po nababalanse ang oras nyo sa personal life, social, yun naman ang inano ko, yun naman ang prinsipyo ko na never mo isa-sacrifice yung own happiness mo or yung time mo para lang sa pera. So, hindi ko sinasabing hindi natin kailangan yun. Kailangan yun, pero never mong i-sacrifice yun. So, mas pinapriority ko yung kailangan dapat. So, yung business, mayroon naman din, nag-aalat tayo ng time, pero not to the point na uubusin ko yung araw ko na puro negosyo lang ang iniisip. Meron pa rin tayong, kumbaga sabihin ko na lang siguro na 10 to 20% lang ito ng buhay ko. Tamang time management. Parang ang feeling ko is may garden lang ako na inaalagaan. Ang convenient. Hobby ko na rin kasi siya. So yun, sobrang dami naman kasi niyang time. Hindi siya yung tipo ng business na kailangan nandun ka talaga. Nakaabang. May business kasi na ganun talaga. Kadalasan ganun ang business. Kailangan ikaw talaga nakatutok doon. Ako din naman na nakatutok dito. Kaya lang, sabi ko nga, since na hydroponics, machine siya, automated. Hawak mo rin ang oras. Halos hindi na ako yung araw-araw magdidilig. Hindi na kasi dinidiligan. So, ang daming time. Sobrang daming time. Siguro mga 1 to 2 hours per day lang ako consume nito sa amin. Yung time management po ba na to, tinuturo mo din to sa seminar? Yan, kadalasan kasi yan talaga ang pinopromote ko na hindi naman talaga ako nagpro-promote paano ka yumaman. Ang pinopromote ko is paano ka lang magkaroon ng pagkakakitaan, kasi pag may pagkakakitaan ka na hindi nagagamit ang sobrang time mo, feeling ko yun ang isa sa hinahanap ng tao. Magkaroon ng source of income at the same time may freedom. Lahat naman yun ang gusto natin, di ba? Wala naman may gusto na yumaman, pero gusto natin umasenso, pero kung masasacrifice na yung buhay natin kakatrabaho, parang hindi na rin maganda. Kung pagsabayin ang free time at saka yun ang business. Yun ang nagagawa ni hydroponics farming. So medyo hindi siya ganun kadali, pero pag natutunan mo, makikita mo yung sobrang laki ng potential niya. Dahil dyan, sir, magre-resign lang ako. Dahil dyan, hindi na kami babalik. Yun lang, sir. Hanggang ngayon, 4 years, in-establish pa rin. Hindi siya ganun kadali makuha agad. Talagang, papandayin ka ng panahon. Nabalitaan ko, sir, na 1,000 lang daw ang puhunan mo noon. Paano mo napalago yung 1,000? Yan, maganda yan kasi may mga na-inspire, may mga nambabash nung panahon na yan. Actually, nung binash nila ako, parang pinenta ko nga. Sabi ko, di pala siya 1,000. Parang 980 lang pala. Nag-start kasi talaga siya dahil nga sabi ko nasa farm kami. So maraming available na materials dito tulad ng bamboo. So DIY lang yon, then mga recycled materials at hiningi lang sa palengke ang iba doon. So more on, nabili ko na lang yung solution, which is 350 pesos noon, yung bote. Yun yung parang gasolina ng lettuce. Fertilizer yun na magpapagrow. So yun, ganun lang. Lumikom lang ako ng mga scrap materials, then yun yung ginamit ko. Tapos, nagbenta ako. Ginaya ko lang din sa YouTube na 25 pesos daw kada piraso pag binenta. So, ginaya ko lang. Wala pa akong idea sa pricing. Nabigla ako. Ubos. Kinagat lahat. Doon ko nasabi na ito yung business na pwede kong... Yes, pwede kong bitawan na yung iba. I mean, open naman ako, pero pwede ko munang i-focus dito kasi everyday pwede mo siyang ibenta. Yung karne, hindi mo pwedeng sabihin, magkarne ka araw-araw. Pwede kang bumili ng meat sa akin araw-araw. Pwede kung talagang carnivorous yung mo. Pero itong gulay, pwede siya every meal So pwede sa bata, pwede sa matanda, pwede araw-araw. So sabi ko, ang laki ng market. Sobrang broad ng market. Then nung nakapag-ipon ako, nagtayo ako ng simpleng greenhouse lang na automated. Then nagtuloy-tuloy na. Ganun lang. Ulit-ulit lang yung pattern hanggang sa nagtuloy. Hindi biro yung 4 years. Parang tagal nun. 4 years yun, hindi biro yun. Sasabihin ko na lang siya na tama siya para makuha mo yung buhay na gusto mo. Actually, sa pagtatanim, walang masyadong gastos.
ang initial investment kasi kailangan mo ng greenhouse dyan. So may nag-grow ng outdoor, may nag-grow na may sumusubok na walang greenhouse, pero pinakamaganda talaga dyan, gamitan mo ng greenhouse. So sa structure, medyo magastos yun. Maabot kasi na, depende siya sa size. Itong nasa likuran ko, yung kawayan, inabot ng 200 yan. 200,000. So yung setup system, after nun, puro ano na lang, halos 5,000 to 10,000 ka na lang kada month. 5,000 siguro sa amin, sa mga clients namin, 10,000. Since na kami, direct na sa mga supplier. Sobrang baba niya, tapos nagma-margin kami ng mga around 600 to 700. So, dun sa kinikita, mako-compute na nila yun. So, kung mayroon kaming capital ng mga 10,000, nagma-margin kami ng 600, 500 to 600. So, 600 pag nare-retail, pag wholesale, 500. Ano po yung mga months na wala tayong kita? Sa months na walang kita, siguro hindi siya walang kita. Kasi sabi ko nga na mababa na lang yung operational cost niya. So kadalasan, masasabi natin na mahina lang. Pero never kang magne-negative dito. Sabihin ko tamad na lang siguro ang tao kung hindi niya kaya makabenta ng worth 10,000 doon pa lang sa puhunan niya para mag-break even. Di ba? So, may months na mahina pag di ko masabi na kasi farming hindi mo mapre-predict. Actually, wala ka namang competitor dito pero hindi mo masabi na pag ang kabilang lugar biglang natamaan ng peste, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kailan sila uulanin, biglang sisipa ang presyo dito. Pag naman magandaan sa kanila, meron ka naman din regular na market and buy. Ano naman po ang pinakamabigat na hamon o struggles na pinagdaanan mo? As a business owner kasi ang hirap kasi na mahaluan ng emosyon yung decision mo dito sa negosyo. And yung personal life mo, minsan nakaka-apekto siya sa'yo, which is hindi mo makontrol na maapektuhan din yung business mo. Ikaw ang nagmamaneho, ikaw ang kapitan ng negosyo. So kung anong nangyayari sa'yo, ganun ang mangyayari sa negosyo. So meron, last year, siguro hindi ko na i-detalye, pero yun ang pinaka parang naging rock bottom ko. So may mga nangyayari sa personal na buhay natin na halos hindi ka makapag-function. Ang hirap makabawi. And hindi ka na about sa business. Ang kailangan mo ngayon is makasurvive sa sarili mong laban. Hindi na yung business mo, malugi, wala ka ng pakialam dyan. Doon mo marirealize na hindi importante yung pera. I mean, importante yung pera pero hindi siya ganun pag nando ka sa sitwasyon na yun. So, sobrang problemado nung panahon na yon na tipong kailangan mo makaahon muna kasi alam mo maraming matatamaan and alam mo na hindi kailangan mahaluan ng emosyon yung negosyo mo, kailangan hindi ka tumagal dun sa sitwasyon mong yon. As soon as possible, makaalis ka agad kasi itong business mo madadamay. Sa personal na buhay yon. So, yun yung pinakamalaking hamon na-overcome naman natin. Then, dun ko rin nakita kung nandun yung turning point ng buhay ko. Yun din ang naging compass ko dito sa business ko. The way ako mag-decide ngayon is base na lang din sa nararamdaman ko. So, ang dami niyang naging impact. Hindi na ako nagde-decide para lang about na ito maganda to para kumita. Hindi na siya ganun. So yun din, sa business naman, ang pinakamabigat na hamon dyan is yun din. Kasi para kayo mag-partner eh. Pag ang nagmamaneho naman is may naapektuhan, ito business naman ang may naapektuhan din. So sa outside factor naman, yung environment, yung panahon, klima, may panahon na may insekto, zero naman ang aanihin mo. Talagang siguro yung sinasabi ko pala, meron palang magne-negative pala, yung magsisiro ka. Talagang sakto break even, mga ganun, break even ka, tatamaan ka ng peste. Pag ngayon, tinamaan ka ng peste, at the same time, ikaw din may pinagdadaan, hindi pa panibago na naman problema. Yun ang kung nakikita nila, yung pinupunto ko, ganun ang isang struggles ng isang business owner. Dapat okay to para maging okay to, and dapat okay din to para maging okay to. So parang partner kayo ng negosyo mo. Nakita ko minsan na kinakain ako ng negativity, nagda-doubt din minsan, pero pag para dito ka, feeling ko para dito ka eh. Kasi pipilitin mong bumalik sa path mo. Madaming times, na-question ko na din. Na-question ko na yung sarili ko na, tama pa ba itong ginagawa ko? Pero sabi ko nga, pag pikon talo, pag sumuko talo. So, kung hindi ka makabenta ngayong month na to, malay mo, next month, yun na ang break mo. Hindi mo alam, bukas, malay mo, magbago. Walang makakaalam nun. Pero malalaman mo lang yun pag everyday ka nag-show up. Nagpapakita na ready ka laging i-receive yung blessings na yun. Ano naman po ang pinaka-importanting i-consider bago magsimula ng ganitong negosyo? Unang-una, syempre sarili mo. Kung ready ka ba talaga.
O baka napanood mo lang ako, ay na-inspire ka na ganito kinikita. I mean, maganda yon kung na-inspire ka, pero sa sarili mo, committed ka ba talaga? Kasi pag ginawa mo isang bagay, huwag mo gagawin siya na natripan mo lang. Kailangan gustuhin mo talaga siya. And pangalawa, yung area. Kailangan may enough kang sunlight. Natatamaan ng 6 to 8 hours para mag-photosynthesis ng maganda ang halaman. I mean, para lumago siya ng maganda. Consider mo rin yung area, kung labas-pasok din yung hangin. At saka siyempre, yung capital, kailangan yan. Sa ganito pong industry, ano pong mga ginagawa natin pag sa seminar? Ano po itong mga ito? Sa seminars na kinokondak ko, ito yung ginagamit ko for demo. Ang tawag dito is Kratky method. Ibig sabihin ng Kratky, stagnant. Hindi unlike na nakita nyo kanina sa farm na may pump, dito ang dali niyang gawin kasi sa isang box na to pwede ka na agad mag-start. Kahit pagka uwi mo, pwede mo na siyang gawin. So, nangangailangan lang tayo ng materials na tulad nito, tuna boxes, or tinatawag namin grow box. Ito is styro. Then, meron tayo dito na 8 ounce styro cups. So, kung mapapansin nyo, puro styro ang ginagamit. Kasi, kailangan insulated material talaga. Kasi kailangan maproteksyonan natin ang roots and tubig sa heat. So, meron tayo ditong punlaan, o yung kung saan natin itatanim. Ano pong tawag niyo sa ganito? Etong, sabi ko, soilless cultivation siya, no? So wala tayong lupa. Pero kailangan kasi ng ugat, kailangan ng pagkakapitan ng ugat. So meron tayong medium dito na tinatawag na coco pit. Ito is yung balat ng nyog o yung bunot. Dinadaan nila sa shredder para maging ganito yung itsura niya. Then yan ang ginagamit natin parang lupa niya. Alternative natin sa soil. Moist na rin siya. Oo, kasi pag pinakuluan mo yan, kailangan siya sterilize para matanggal yung bakterya. So meron din tayo ditong nutrient solution. Parang ito yung pinaka pagkain nila. So wala tayo kasing lupa, so walang sustansya pagkukuhanan. Pero kailangan natin ng nutrient. So dito siya natin kukunin. Abono lang naman yan. So kung titignan nyo, parang akala nyo harmful. Hindi naman. Fertilizer lang siya. Siyempre kailangan natin ng sprayer, pandilig. Syringe, pang measurement nito para sakto ang ration. Then, yung seeds. So, sinabi ko na napakadali lang niya kasi pag itong buto, linagay mo dito, magiging ganito na ang itsura niya. Didiligan mo lang ng tubig. Pag ganito na ang itsura niya, may 2 dahon na, lalagyan mo lang ng tubig na may solution. Then, hihintayin mo lang siya hanggang 15 days para maging ganito. So, pag 15 days na siya, sign na yan na nag-overlap na kailangan na nilang malipat sa space. So, yung styro cups, kailangan mo silang i-transfer dyan individually. Then, magiging ganito ang itsura nila. So, once na ganito na ang itsura nila, yung box, ang purpose nito is para kargahin yung pagkain niya na good for 1 month. 1 month hanggang mag-harvest na siya. So, madaming volume lang. Kung anong pinadidilig mo dito, same lang. Mas maraming volume. Then, pag linagay mo na siya dyan, okay na siya. Hihintayin mo na lang siya mag-grow hanggang mag-harvest. Pag mga ganito pong kalaki, ready to harvest Ready na to siya. harvest na yan. Pwede mo pang bigyan ng 3 to 4 days yan. Mas lalaki pa. Pero yan is very, very okay na yan. Sobrang ganda ng texture, malambot. So, kung gusto mo mas malaki, pwede mo pang palakihin. So, napakadali niya kasi kahit wala ka dito, kusa siyang lumalaki. Ganun siya kabilis gawin. And napakadali niya. Sa isang cup po na gato, magkano po ang presyo? Sa isang cup na ganito, pag in-harvest namin, nabibenta namin siya ng 3, 100 or 25 pesos. 25 pesos to 3, 4, 100. Depende sa location. Sa farm, nabibenta namin ng 25, pero sa labas, 3, 4, 100. Huwag natin mamadaliin dahil napanood natin na may ganito yung kinikita, so kailangan ganito. Start kayo maliit. Nag-start din ako sa maliit. Tatsagain mo lang. Kailangan kasi pag nag-uumpisa, matuto ka muna. Actually ako dati, naglalako ako sa daan, sabay palengke. Kinain ko yung parang pride ko na magtinda doon. Dahil ingredients siya ng buhay na gusto ko. Diba? So, maging open-minded lang. Maging open tayo sa mga opportunities. Actually, hanggang ngayon, hindi mo masabi kung dito yung endgame natin eh. Maraming opportunities ang buhay. Every day, every oras, mayroong opportunity ang buhay. Sa mga Gen Z na katulad ko, so Gen Z pa ako, hinihikayat ko kayo na mag-venture dito. Wala namang persahan pero pwedeng itry nyo muna. Sabi ko nga, maging open lang tayo. Malay nyo, magustuhan natin. And sabi ko nga, sobrang kailangan tayo ng mundo. Kasi pakonti ng pakonti ang mga farmers natin. So sino na ang susunod? Kaya Gen Z, hinihikayat ko kayo at tulungan nyo ako sa advocacy natin na to. And sana dumami pa tayo.
Hindi pa naman to saturated eh. So marami pa tayong opportunities na makukuha dito. Hindi naman ako lang. And kahit siguro ilang ektarya ang taniman ko, hindi ko kayang pakainin ang mundo. So mga Gen Z, tamang-tama to. Hindi na tayo magbubungkal. Hindi na tayo mabibilad. So kahit nakamaong ka, kahit kakauwi mo lang ng eskwelahan, naka-uniform ka, kaya na natin magtanim nang hindi ka umiitim. So kaya kayo mga Gen Z, tayong mga Gen Z, mag-venture na tayo dito sa hydroponics farming. Planting isn't just about soil and water. It's about patience too, but also patient isn't just about waiting, but choosing to wait continuously. Kung isa kang Gen Z at hindi mo pa nahanap ang gusto mo sa buhay, why not try hydroponics? At kung gusto mong matuto ng hydroponics, so sa mga nanonood po, and gusto niyo po kami i-contact, pwede niyo kami i-message sa Facebook page, sa aming Facebook page, Plant Habitat. Then sa mga gusto naman mag-attend ng aming seminars, webinar, PM lang din kayo sa page Plant Habitat, and ang personal Facebook ko po is Harold Zapata. Ang farm po namin is located at San Fernando, Pampanga. So pwede niyo po kaming kontakin sa number na 0955-097-2296. Again, pwede niyo kaming kontakin sa contact number na 0955-097-2296. So sa mga naghahanap po ng one-stop hydroponics shop and services, PM lang sa aming page. Maraming salamat. feel good Friday. Feel good Friday.